Magandang araw po sa inyong lahat at isikapin po nating pag-aralan ang banal na kasulatan sa linggong ito. At subukan po natin ng ganitong sistema dahil sa mga pangyayaring di maiwasan na mga yumayao ang ating mga mahal sa buhay at kailangang magsakripisyo ang ating mga pastor at pumunta sa lugar at makipagdalamhati sa mga naulila. At sa pagkakataong ito ay pag-aaralan natin ang karunungan sa sanglibutan ito. Ang mas mahalagang karunungan. Yan ang ating paksa. Dahil nagsimula na ang pasukan ng mga estudyante, susunog na naman ang kilay, and then makikita natin kung sila ay may natutunan ba sa kanilang pag-uwi, bukod sa kanilang mga eskwela, o wala, nagbulakbol lang. Yan. Yung ba ang mahalaga? Yung bang karunungan sa sanlibutan ito ay mahalaga sa Biblia? May mga pagtuturo sa Biblia na binigyan talaga ng Diyos ng karunungan ang tao. Tulad ni Jose na nagpapaliwalag ng mga panaginip. Karunungan nagbubuhat sa Diyos. At ang sabi nga ni Paraon ay yamang ipinabatid ng Diyos. Ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo, sabi niya kay Jose. Kaya, yung panahon ni Jose na yun, pambihira ang kanyang katalinuhan. Ano ang ginawa ni Paraon kay Jose? At ginawa niya siyang Panginoon sa kanyang bahay. Dahil sa kanyang katalinuhan, kumbaga promoted yung ginawa ni Paraon kay Jose. Ginawang siyang Panginoon sa kanyang bahay at pinuno sa lahat niyang pag-aari upang talian ang kanyang mga pangulo sa kanyang kaligayahan at turuan ang kanyang mga kasangguni ng karunungan. To teach his senators wisdom. Naging tagapagturo yung si Jose sa panahon ni Paraon. Na sabi nga ni Paraon walang talino o pantas na kagaya mo. Meron talagang binibigyan ng Diyos noon ng tanging karunungan tulad ni Solomon. Tulad ni Moises. Ayan. May mga talino at karunungan na talaga namang hindi ikinait ng Diyos na tanggapin ng tao. Maging sa ating kapanahonan, makikita natin ang mga karunungan ng tao na yan. Yung mga aeroplano na yan, yung mga satellite na yan, yung mga computer na yan, talino ng tao yan, pinahintulot ng Diyos yan. Yung mga bagay na yan. Ngayon, meron bang paraan upang matuklasan naman natin yung karunungan, hindi lang sa sanlibutan ito, kundi yung karunungan na nagbubuhat sa Diyos? Ano ang susi? Sa Job 28 at 28 at awit 111 at talatang 10, ganito ang ating mababasa. At sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay pag-unawa. Ano ang unang talata? Yung pagkatakot sa Diyos ang siyang karunungan. Yung karunungan ay nagsisimula sa pagkatakot sa Diyos. At ang paghiwalay sa kasamaan, yun ang pag-unawa. Ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan.
May mabuting pagkaunawa, sino? Ang lahat na nagsisisunod sa kanyang mga utos. Sino ang merong talino? Yung natatakot sa Diyos. Sino ang may pagkaunawa? Yung humihiwalay sa kasamaan at sumusunod sa kanyang mga utos. So, dalawang bagay ang katalinuhan. Katalinuhang buhat sa sanglibutan, na pag-aaralan sa eskwelahan, at katalinuhang nagbubuhat sa Diyos. Ano ang katalinuhang nagbubuhat sa Diyos? Humihiwalay sa kasamaan at natatakot sa Diyos. Yan. Diyan nagsisimula ang karunungang nagbubuhat sa Panginoon. Ano ang ugali o gawi ng isang taong natatakot sa Diyos? Di ba? Kumikilos tayo sa sanlibutan, nag-gain tayo ng knowledge sa sanlibutan, pero nakikita pa rin dun sa tao ng Diyos na siya'y may Diyos at natatakot at sumusunod sa kanyang utos. Ano ang gawi at kilos ng mga taong natatakot sa Diyos? Sa Kawikaan 8, ang talatay 13, ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim. Ang ibig sabihin ng ipagtanim tandaan, kamuyan. Sa English yung hate. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim, alin? Ang kasamaan. Unang-unay kasamaan. Kamuyaan ang kasamaan. Ano pa? Kamuyaan ang kapalaluan. Ano pa? Kamuyaan ang kahambugan. Ano pa? At masamang lakad at ang masamang bibig. Ano ang gawi, kilos at ugali ng taong may takot sa Diyos at sumusunod sa kanyang utos? Namumuhi siya sa kasamaan, sa kapalaluan, sa kahambugan, sa masamang lakad at sa masamang bibig. Hindi yan na ang taong may takot sa Diyos at sumusunod sa kanyang utos hindi yan umuupo sa upuan ng manlilibak, di ba? Kawikaan. Hindi yan nakikiupo sa mga chismosa. Ayan, diretso yan. Sa mga chismoso. Hindi yan nakikiupo sa mga lasinggero. Hindi yan nakikiupo sa mga sugarol. Ayan. Kinamumuhian ang kasamaan. Ano pa? Ang kapalaluan. Galit yan sa kapalaluan. Ano ba yung kapalaluan? Kayabangan, kataasan. Bakit? Ang may takot sa Diyos, marunong magpakumbaba. Yung Diyos, galing sa langit. Yung Diyos yan. Pero bumaba sa lupa at nagpakumbaba. Ganon din ang dapat na mga natatakot sa Diyos. Sumusunod sa kanyang mga utos. Dapat tayo pababaan, hindi pataasan. Ano pa? Kinamumuhian ng may takot sa Diyos ang masamang bibig. Pagka ikaw wala kang prenong magsalita. Pagka ikaw matalas ang iyong bibig. Wala kang pakialam kung sino man ang magalit sa'yo. Basta nasabi mo lang gusto mong sabihin. Hindi yun ang may takot sa Diyos. Ano may takot sa Diyos? Kinamumuhian niya ang masamang bibig. Bago yan magsalita, nag-iisip yan makalawang beses, makatlo, hanggang 10. Upang sa ganun, ang taong nakikinig ay makinabang at hindi masaktan. Yan. Sabi nga rito hindi ka man abogado, hindi ka man doktor, hindi ka man scientist. Kung ikaw ay walang masamang bibig, walang masamang lakad, hindi ka hambog, hindi ka palalo, at namumuhi ka sa kasamaan, ikaw ang marunong, ikaw ang may pag-unawa. Ganun
Di bale kang hindi ka ako graduate, wala naman akong tinatapakang tao. Di ba? Di bale hindi ka graduate o wala kang mataas sa pinag-aralan, pero hindi ka naman gumagawa ng masama sa kapwa. Tumutulong ka sa iyong kapwa. Ikaw ang marunong at ikaw ang may pag-unawa, karunungang nagmumula sa Diyos. Yan ang mahalagang karunungan. Ngayon, vice versa. Titulado ka man, puno, puno man ng plake ang iyong dingding, diploma, tropeo, sa iyong mga cabinet. Kung ang iyong buhay naman ay masama, palalo, hambog, lisya ang lakad, masama ang bibig, walang pigil ang bibig, ikaw ang bangmang at walang unawa sa Diyos. Baligtaran yan eh. Di balik, graduate nga ka, may pinag-aralan nga naman, hindi naman ginagamit. Parang boomerang, di ba? Mas mabuti pa ika mangmang, marunong gumalang, kaysa sa may pinag-aralang lapastangan, di ba? Ganyan. So, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Hindi yun ang karunungan nagbubuhat sa Diyos. Ang karunungan nagbubuhat sa Diyos, namumuhi sa kasamaan, namumuhi sa kapalaluan, namumuhi sa masasamang lakad. Ano ang unang-unang ugali o pangunahing ugali o habit o bisyo, ayan, sabihin na natin, ng isang may takot sa Panginoon na siyang pinagmumulan ng karunungan? Awit 5 at talatang 7. Ngunit sa ganang akin at sa kasaganaan ng iyong kagandahang loob ay papasok ako sa iyong bahay. Sa takot sa iyo ay sasamba ako sa dako ng iyong banal na templo. Ano ang unang-unang ugali o bisyo ng isang taong may takot sa Diyos? Siya'y papasok. Papasok siya sa bahay dalanginan, sa banal na templo. Sasamba siya sa Panginoon. Yun ang tanda na may takot sa Diyos. Ang matalino sa sanglibutan, papasok ba? Hindi. Ano ang unang-unang katwiran ng matalino sa sanglibutan? Pag pumasok ba ako dyan, magkakapera ba ako? Hindi eh. Pero ang may takot sa Diyos, dahil sa kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa utang na loob niya, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, papasok siya sa kanyang bahay at sa takot sa kanya, sasamba siya sa banal na templo. So, ano pa? Hebreo 10:25. Huwag nga nating pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng iba, ugali ng iba. Lalong-lalo na kung inyong namamalas na lalapit na ang araw. Ano ang ugali? Hindi nagpapabaya sa pagsamba. Ano ba ang hindi nagpapabaya sa pagsamba? Bagamat ikaw ay nandiyan sa loob ng bahay-sambahan, kung ikaw ay tulog, nagpapabaya ka sa araw ng pagsamba. Bagamat ikaw ay nandiyan sa loob ng bahay-sambahan, bukas ang iyong telepono, nagpe-Facebook ka, nagke-Candy Crush ka, ikaw ay nagpapabaya sa araw ng pagsamba. Ano ang may takot sa Diyos? Hindi pabaya sa araw ng pagsamba. Ano ang araw ng pagsamba? Kailangan ikaw ay may dalang pasasalamat sa Diyos. Isa yan sa essence o sa sustansya ng iyong pagsamba. Kung ikaw, isa sa iyong mga bagay, hindi kumpleto, may kulang. Hindi nga kumpleto eh. Hindi sapat ang iyong pagsamba sa bahay ng Diyos. May pasasalamat, hindi naka-on ang cellphone, kung nasaan ang iyong puso, nandoon ang iyong pagsamba, nandoon ang iyong pagmamahal. Kung mahal mo ang pagsamba,
Off mo ang cellphone, off mo lahat ang suliranin sa buhay, i-focus mo ang iyong puso, i-focus mo ang iyong isip sa araw ng pagsamba. Hindi yung physically present but mentally absent. Kailangan physically, mentally, at ang iyong puso ay present sa pagsamba. Yun ang Hebreo 10:25. Kompleto. Walang kulang, walang labis. Ngayon, sa lahat ng mga anak na ginugugulan ng buong kaya ng kanilang mga magulang para lang makatapos ng pag-aaral, ano ang bilin? Ano ang mahalagang bilin ng Biblia sa mga anak na pinaghihirapan ng kanilang mga magulang? Ikalawang Timoteo 2:22. Dadapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama na magsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Ano ang mahigpit na bilin? Ano ang mahalagang bilin sa mga anak? Layuan ninyo ang masasamang pita ng kabinataan, yung youthful lust, yung kahiligan ng kabataan. Ano ba kahiligan ng kabataan? O gimmick, di ba? Mall, bar hopping, noon eh. Layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan. Hindi yan ang pita o hilig ng natatakot sa Diyos. Sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan. Yung kabataan, hindi dapat manggugulo. Hindi dapat pinagsisimulan ng kaguluhan yan. Yan dapat ang pinagsisimulan ng kapayapaan. Saan kasama? Yung mga kabataan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Sino ang kabarkada? Dapat ng mga kabataan na natatakot sa Diyos? Yung mga kapwa niya mananampalataya. Yung mga kapwa niya nagsisitawag sa Panginoon. Yan ang dapat kabarkadaan. Yan ang dapat na addiction. Yan ang dapat na habit. Yan ang dapat na bisyo. Yung pananampalataya, yung kabanalan, yung pag-ibig, yung kapayapaan. Hindi ang masasamang bisyo ng sanglibutan. Inilinaw dito ng paksa. Takasan ninyo ang masasamang bisyo, katulad ng droga. Wala naman sigurong drug addict dyan. Pangalawa, nakasulat dito, sigarilyo. Yan. May mga pilosopo. Diba? Hindi naman nakasulat sa Biblia, pagbabuhalin nyo. Pero, anumang nakasisira, nakasasama. Kung alam mo nakakasama, ano sabi sa Kawikaan? Huwag kang tutuloy. Iwasan mo ang daan ng masama. Alak. Hindi nga ikaw naglalasing, pero umiinom. Kung ayaw mo malasing, huwag kang inom. Ganun eh. Okay? Takasan ninyo ang masamang bisyo, ang mga masasamang pita ng kabinataan o kabataan. Droga, sigarilyo, alak, malalasawang panoorin. Yan. May nanonood ng, ewan ko kung uso pa din yan. At mga kapalaluan sa buhay. Ano ba yung mga palalo sa buhay? Di ba? Example na lang ulit natin. Hindi naman ako galit. Hindi naman ako against. Ganyan. Cellphone. Tama na yung isang network o kaya isang cellphone. Tama na yung matawagan ka, makapag-text ka. Tama na yun. Wag na hangarin yung hindi mo naman kailangan ng iPhone. Gusto mo ng iPhone. Tigilan mo na yan. Kapalaluan na lang yan. Kasobrahan na lang buhay yan. Ang inaaway na lang natin magulang natin. Gusto natin na malaking
allowance. Bakit? Nag-iipon ka kunwari. Para saan? Sa kapalaluan ng buhay. Iwasan natin yan. Ang kailangan, maging adik sa kabanalan, sa pananampalataya, pag-ibig, ang barkada ay ang mga masisipag magsisamba sa Diyos. Yaan ang bilin ng Biblia sa mga kabataan na naghahanap ng tunay na karunungan. Paanong malalayuan yung masasamang pita ng kabinataan? Yung kabinataan kasi, ba't kasi binata? Hindi kahalo ba yung dalaga dyan? Kahalo yung dalaga dyan. In general yan eh. Ang Biblia, pag sinabing angkan ni Jose, nandun ay asawa, nandun ay anak na babae, nandun ay manugang. Kaya yung sinasabing kabinataan dito, yung kabataan yan, lalaki o babae. Okay? Paano malalayuan ang masasamang pita ng kabinataan o kabataan? Ano sabi sa Juan? 1 Juan 2 at talatang 15. Shortcutin na natin. Hindi naman ako mahabang sermon o magpaksa. Shortcutin natin. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Ano ang sabi? Para malayan, huwag nating ibigin ang sanglibutan at ang mga bagay na nasa sanglibutan. Ano ba ang mga bagay na nasa sanglibutan? Kalayawan, di ba? Kapalaluan, barkadang masasama, barkadang hindi ibig sabihin ay masama ang impluensya. Iwasan natin yung mga nasa sanglibutan at ang mga bagay na nasa sanglibutan. Roma 12, 1 hanggang 2. Kaya nga, dahil sa kahabagan ng Diyos, ay inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos. Buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos. Na siya ninyong katampatang pagsamba. Paano yun? Mangyayari yun? Sa 2. At huwag nga kayong magsiayong sa sanglibutang ito. Ano gagawin? Hindi tayo magsisiayon. Kundi baguhin ninyo ang inyong pag-iisip upang malaman ninyo kung ano ang lubos na kaya-aya at kaibig-ibig sa Diyos. Na siya ninyong katampatang pagsamba. Simple. Huwag nating ibigin ang sanglibutan. Hindi lahat ng uso pwede natin sundin. Pag uso o kalbo, hindi lahat tayo magpapakalbo. Dahil hindi bagay sa marami. Pag uso ang lowes, kita ang di natin, ang pantalon talaga naman low. Low na talaga. Mukha kang hindi malaman kung saan ka pupunta. Hindi kaaya-aya Kung kaaya-aya, yun ang dapat sundin. At kung kaaya-aya, makikita mo na yun ang kalooban ng Diyos. Ano ba kaaya-aya? Ang babae ay huwag magdamit ng kasuotang panlalaki. Kaaya-aya, di ba? Ang lalaki, huwag magdadamit ng kasuotang pambabae. Disente ba? Kaaya-aya. Kaaya-aya. Yun ang kalooban ng Diyos. Simple. Ang Biblia, hindi tayo pahihirapan. Simple yan. Kung positive way natin dadalhin yan. Sino ang mga tao at ang mga bagay na sa sanglibutang ito na dapat nating iwasan. Yan. Sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 4. Datapwat, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating, alin? Ang panahong mapanganib, sapagkat ang tayo magiging maibigin sa kanyang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapatungayaw, masuwain sa mga magulang. Sila na susunod ngayon. Mga walang turing. Walang mga paggalang, ibig sabihin.
Mga walang kabanalan. Mas gusto nila yung nagsasabong kaysa sumasamba. Walang katutubong pag-ibig. Hindi talaga busilak. Kapag nag tumulong yan alalang. Hindi busilak Walang katutubong pag-ibig. Mga walang paglulubag. Walang awa. Kaya nga, mapanganib ngayon Mga palabintangin. Hindi pa man ginagawa ng kapwa, meron ka ng conclusion. Mga palabintangin. Mga walang pagpipigil sa sarili. Ayan. Biyernes ngayon. Walang pasok bukas. Ayan na. Wala nang pagpipigil sa sarili yan. Mga mabangis. Hindi maibigin sa mabuti. Mas gusto nila yung kung ano ang merong silang mapapala. Di bali lang hindi makagawa ng mabuti o makatapak ng kapwa. Basta yung gain para sa kanila. Mga lilo. Mga matitigas ang ulo. Sinabi mo nang bawal nga yung drugs. Bawal nga uminom. Bawal nga yung sigarilyo. Bawal nga yung bulakbol ka sa loob ng kapilya. Ano nangyayari? Matigas ang ulo. Bawal yung late. Ano nangyayari? Late pa rin. Bakit? Matigas ang ulo. Mga palalo. Bakit ba palalo? Late na nga. Makakatwirap pa. Makakatwirap late alam niyang linggo. Alam niyang alas 7 o 7:30. Gigising ka ng alas 6. Malay late ka nga talaga. Makakatwirap ka pa. Ano ibig sabihin nun? Palalo. Nagyayabang matigas ang ulo. Mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Sinabi ng 10 off ang cellphone, naka-on pa rin. Naka-silent lang. Kaysa maibigin sa Diyos. Kung off mo yan, wala kang anumang interruption o abala. May mag-text man, may magtawag man sa'yo. Dahil naka-off, walang abala. Dahil iniibig mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Sino-sino ang nasa sanglibutan? Ang mga taong ito. Mapanganib, maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapatungayaw. Yung mapatungayaw, palasagot sa mga magulang. Masuwayin sa mga magulang, yun na nga. Mga walang turing, napastangan ang ibig sabihin. Mga walang kabanalan. Ang bigkas ng bibig ang bukang bibig puro mura. Mga walang kabanalan. Mga walang katutubong pag-iibig. Kaya lang gumagawa ng mabuti dahil na-obliga sila. Hindi yung talagang kanilang pag-iibig. Mga walang paglulubag, walang awa. Mga palabintangin. Hindi pa ginagawa ng kapwa, nagbintang ka na. Masama yan. Mga walang pagpipigil sa sarili. May bonus, sana po tayo bonus. Inom, alak, pulutan, sugal. Mga walang pagpipigil sa sarili. Mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti. Matitigas ang ulo, maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Nangyayari yan. Huwag ka nang lumayo ng tingin. Nangyayari yan. Sa tabi-tabi. Ngayon, dahil sa ganitong mga pangyayari, sa ganitong katigasan ng ulo ng mga tao, sa ganitong klaseng walang pang-unawa at hindi binigyan ng kaalaman ng Diyos, saan ang kanilang tirahan? Meron silang grupo rin Yung may pag-unawa at karunungan mula sa Diyos, ang kasama niyan, ang barkada niyan, mga nagsisiibig at nagsisisamba rin sa Diyos. Itong mga wala rin kaalaman at pangunawa at hindi binigyan ng Diyos ng kaalaman, meron din silang grupo. Ano ang tawag ng Biblia sa grupo na yan? Kawikaan 21 at 16. Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan ay magpapahinga sa kapisanan ng patay.
yung taong lumalakad sa labas ng karunungan ng Diyos, magpapahinga o kasama niya, resting siya, sa kapisanan ng patay. Congregation of the dead. Samahan ng mga patay. Kaya ang kongregasyon niya, ang lokal niya, tinatawag na Congregation ng Memorial Park. Lokal ng apartment sa La Loma. Ayan. Sino ngayon ang gusto nating samahan? Yung merong buhay na walang hanggan o yung mga taong ang kasama ay mga patay? Binibigyan tayo ng Diyos ng karunungan sa umagang ito, sa araw na ito. Nasa atin ang pagpipili. Ang karunungan buhat sa Diyos o ang karunungan ng sanglibutan kasama ng mga patay. Nasa atin ang pagpapasya. Ano ang dapat isaisip ng bawat isa, ng mga estudyante, lalo-lalo na, ng mga miyembro ng iglesia, tungkol sa karunungang nagbubuhat sa itaas? Sa unang Korinto 2, talatang 7. Shortcutin natin. Hindi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang sanglibutang ito. Ano ang dapat maunawa ng mga estudyanteng kaiglesia o mga miyembro ng Diyos? Pagka nagsasalita ang pastor, hindi ito talinong nagbubuhat sa sanglibutan, kundi ito'y salita na karunungan ng Diyos, yaong karunungang itinalaga ng Diyos, buhat pa nilalang ang sanlibutan. Ano man ang narinig nyo sa mga pastor, binubuklat dyan sa banal na kasulatan. Buhat sa banal na kasulatan, nandyan ang salita ng Diyos. Kung salita yan ng Diyos, yan ang karunungan na nagbubuhat sa Diyos at Panginoon. Iyan ang mahalagang karunungan na dapat taglayin ng bawat estudyante, ng bawat miyembro ng iglesyang itinayo na Jesucristo sa malayong silangan. Sapagkat ang pagkatakot sa Panginoon at pagsunod sa kanyang mga utos ang simula ng karunungan na gusto ng Diyos. Mahalagang karunungan na sana'y nakikita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi niya pinakikilaman ang sanlibutan. Ang karunungan ng sanlibutan ay kamangmangan para sa Diyos. Pinili niya ang mga mahihina upang pahiyain ang malalakas ng sanlibutan. Pinili niya ang mga hindi marurunong sa sanlibutan upang pahiyain niya balang araw ang mga matatalino sa sanglibutan ito. Kung ganun, ano ang dalubhasaan na kinalalagyan ng karunungan ng Diyos? Efesos 3, ang talatay 10. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at mga makapangyarihan sa kasangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Saan ang dalubhasaan ng karunungan ng Diyos? Sa iglesia. Kung wala ka sa iglesia, hindi mo malalaman ang karunungan ng Diyos. Ano ang sabi ng unang obispo? Tayo ang daily Bible. Daily Bible. Tayo ang living sermon. Tayo ang buhay na patotoo ng iglesyang ating pigsasama-samahan. Kung ano ang nakikita sa atin sa pang-araw-araw nating buhay, iyon ang karunungan na naririnig natin na dapat nating kabuhay sa pang-araw-araw. At yan ang nakikita ng ating mga kapitbahay. At diyan sila dapat matuto na tayo, makita nila na tayo ay nagkakaroon ng karunungan na nagbubuhat sa Diyos. Ano ang karunungan? Ulitin natin.
ang pagkatakot sa Panginoon at pagsunod sa kanyang mga utos. Ano ang mga utos? Hindi tayo palalo, hindi tayo mayabang, hindi matabil ang ating mga dila, tayo mapagpakumbaba, tayo mapagpayapa, maibigin sa pananampalataya, maibigin sa kapayapaan, maibigin sa iglesia, maibigin sa pagsunod sa utos ng Diyos. May paggalang, may pagpapakumbaba, hindi nagpapabaya sa pagsamba, hindi tayo nakikitaan sa nakikiupo sa mga upuan ng manlilibak, sa mga upuan ng mga sugarol, sa mga upuan ng lasinggero, sa mga upuan ng mga sismosa. Yaan ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Yaan ang mga karunungan na hindi itinuturo ng sanglibutan ito. Ang sanglibutan ito, isa lang ang ituturo sa iyo kung paano ka kumita ng pera. Ano sabi ng Biblia? Kung nasaan ang iyong kayamanan, doroon ang iyong puso. Nasaan ang iyong puso? Nasa loob ng iglesia. Nasa loob ng pagsunod at pagsamba sa ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pahayag na ito.